Punan Avenue. Ang ilan tuloy lalong dalito. Pero ayon sa MMDA, Rafi, mas naging maayos daw ang daloy ng trapiko matapos na ipatupad itong traffic scheme na ito. Nasa gitna ng aksyon si Amber Gonzalez. Alas 6 ng umaga kanina, ito ang bagong traffic scheme na sumalubong sa mga dumadaan sa Katipunan Avenue. Ang isang zipper lane sa southbound lane ng kalsada. Mula sa Gate 1 ng Ateneo de Manila University, pwedeng mag-counterflow ang mga sasakyan hanggang sa Gate 3. Layo ng MMDA na maibsan ang traffic congestion sa Katipunan na karaniwang pinapalala ng mga sasakyang papasok at palabas sa mga universidad. Pero sa dami daw ng traffic scheme sa Katipunan, tulad ng truck lane, mga isinarang U-turn slots, itinayong traffic lights at ang bagong zipper lane, ang ilang motorista nalito na. Medyo magulo kasi hindi mo na alam kung saan ka lulugar na pepwesto eh. Wala, mas maganda pa yung may U-turn dati, mas mabilis pa. Mag-aalas 8 ng umaga kanina, masikip pa rin ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng Katipunan. Kaya marami sa mga motorista lalong uminit ang ulo. Mas lalong nagkalitsi-litsi kasi mas okay pa yung dati. So dapat balik sa dati. Nakakaya na pa kami 5:30 rito. Hanggang ngayon, hindi pa kami, andito pa lang din kami. Paglilinaw ng MMDA, nasa adjustment process pa ang zipper lane kaya medyo naguguluhan pa ang mga motorista. Pero nakikita daw nilang problema sa Katipunan ay hindi ang kanilang traffic schemes, kung hindi ang volume ng sasakyan. Ma-accommodate lang ng isang lane gaya ng EDSA, 1,200 vehicles per lane per hour. Ang pumapasok sa Ateneo, halos 3,000 vehicles per lane per hour. Dagdag pa ni Tolentino, naging mas maayos ang daloy ng trapiko matapos ang traffic schemes. Ang kagandahan ngayon, predictable, may number, orderly, mas maayos kaysa noong U-turn slot na bara-bara. Umaaksyon, Amber Gonzalez, News 5. Nanawagan ang ilang grupo na ipasara ang isang ocean theme park sa Subic matapos mamatay ang false killer whale na si Tongka na isa sa mga main attraction ng parke. Nasa gitna ng aksyon si Marlene Alcaide. Isa sa main attraction sa Ocean Adventure ang false killer whale na si Tongka. Si Tongka may alam na iba't ibang tricks at pwede ring sakyan. Pero kinumpirma ng Ocean Adventure sa Subic, namatay na si Tongka. Ang ikinamatay, twisted intestine na normal naman daw dinaranas ng mga gaya niyang false killer whale. Pero duda dito ang iba't ibang grupo na nangangalaga sa mga hayop. Tingin nila, captivity at stress ang dahilan ng pagkamatay ni Tongka. Siya rin yung nakikita ninyo na sumasayaw-sayaw dun sa music at papaikot-ikutin habang nagkakaroon ng music. Siya po yun. None of those behaviors are natural behaviors ni Tongka in the wild. Makikita nyo naman yung trend. From 2001, every year halos may namamatay dyan sa Ocean Adventure. So, ang sa amin, ipasara na dahil hindi nila ma-keep the animals alive. Si Tongka ay 12 alagang hayop na ginagamit sa mga palabas sa Ocean Adventure sa Subic na namatay simula pa noong 2001. Ayon sa marine mammal experts, ang mga tulad ni Tongka kayang mabuhay ng 58 hanggang 62 years. Pero ayon sa POS, hindi raw humahaba ang buhay ng mga ito sa bansa dahil sa stress at pagkakakulong. Kaya giit nila, dapat ipasara na ang Ocean Adventure o i-revoke ang kanilang permit dahil hindi naman daw napapangalagaan ng maayos ang mga hayop doon. Hinarap naman sila ni BAI Director Robina Crescencio. Re-reviewin mo namin itong request ng POS. Pero una nang sinabi ng Ocean Adventures, hindi nila pinababayaan ang mga hayop na nasa kanilang pangangalaga. Eksperto rin daw ang mga veterinaryo nila na regular chine-check up ang mga tulad ni Tongka. Sapat din daw ang pagpapakain nila sa mga hayop na may kasama pang bitamina. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Sa Action Sports, nagsasagawa ng isang Thanksgiving ang Gilas Pilipinas para sa katatapos lang na FIBA World Cup. Kasabay nito ang send-off sa kanila para naman sa nalalapit na Asian Games. Nasa gitna ng aksyon si Lynn Olivario. Matinding hiyawan mula sa fans ang bumati sa Gilas Pilipinas pagdating nila sa Smart Araneta Coliseum. Thanksgiving ito matapos ang FIBA World Cup at send-off para sa Asian Games na pinangunahan ng TV5 Smart at Max's Restaurant. Sinimula ni TV5 CEO at President Noel Lorenzana ang pagbibigay pugay sa Gilas. Gilas has become the most popular basketball team in FIBA, right? Because they live their moniker, which is Puso.
Sa pambansang pasasalamat street party, isa-isang ipinakita ang shining moments ng Gilas Boys sa FIBA World Cup. Ang kasama ni Luis Cola sa poster, Gay Brown! Cola kay Gay! I like to call him our very own 6'5", 7-footer. Ganon kalaki. Si Pinoy Sakuragi. Mark Bigre! Pinasalamatan din ng Gilas ang fans sa walang sawang suporta. Magandang gabi na natang tanan. Salamat sa inyong pag-ari ha. Salamat ha. Ang hindi nila alam, itong 2014 World Cup, rehearsal lang to para sa 2016 Olympics. Inako rin ni Gilas coach Trot Reyes ang responsibilidad sa 4 na pagkatalo sa FIBA World Cup, pero di siya natinag sa mga bumabatikos. Responsibility is all mine. Pero dun sa mga bumabatiko sa atin, sa amin, can you imagine kung gaano kalungkot ito mga tao dito? Kung gaano kami kalungkot at kasakit para sa amin yung matalo dahil kami talagang nagsakripisyo. Hamon pa rin para sa Gilas pagdating sa Asian Games ang 4 na injured players. At kahit wala pa si Andre Blatch, doble kayod ang Gilas para masungkit ang ginto. Oras na nandiyan ka na, suit-suit mo na yung uniforme ng Pilipinas. Laban na yan at wala nang atrasan. Umaaksyon, Lynn Olivario, News 5. Ito naman ang nakakatuwang istorya. Isang Pinoy hospital worker sa Amerika ang nakilala ngayon dahil sa pagtugtog ng piano. Bakit kanyo? Tuwing break time daw, Rafi, at tinutugtugan niya yung mga pasyente sa ospital na pinapasukan niya. At ginagawa niya ito ng libre. Tama ka dyan. Nasa gitna ng aksyon si Leah Cruz. Bawat tipa ng tiklada talagang marerelax ka sa pagtugtog ng lalaking ito. Pero wala siya sa hotel. Hindi rin siya bida sa isang concert. Siya si Rolando Maaba, isang Pinoy sa Illinois, USA. At ang kanyang tinutugtugan, mga pasyente sa Rockford Hospital. 2 taon nang nagtatrabaho roon si Rolando bilang janitor. Pero tuwing break time, 15 minuto ang inilalaan niya sa pagtugtog. Iba raw ang saya kapag napapangiti niya ang mga nakikinig sa kanya. Minsan may iba nagko-comment, lumalapit sa akin, mahanga sila, thank you, nag-i-enjoy sila, ganun. Yung masaya sila. Kaya ang netizens binansagan siyang piano man. Pero pag-aamin ni Rolando, wala siyang background sa pagpapiano. Hindi ako nakakabasa ng notes, pero alam kong A, B, C, D, E, F, G, and do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. 1999 daw nang ipetisyon si Rolando ng kanyang ama sa Amerika. Doon na rin siya nakapangasawa at nagkaroon ng 2 anak. Dahil sa kanyang libreng tugtog sa mga pasyente, iba't ibang benepisyo na rin ang ibinigay sa kanya ng ospital. Naitampok na rin siya sa iba't ibang palabas sa Amerika. Papasalamat naman ako sa kanila. Nagustuhan nila yung tugtog ko. Umaaksyon, Leah Cruz, News 5. Mabuhay ka, Mr. Rolando Maaba. Galing ano, walang Galing. hinihinging kapalit. Yan ang Pinoy. Diba? Yan po ang aksyon sa ating bansa ngayong tanghali, 18 ng Setyembre. Ako po si Rafi Tulfo. Hanggang bukas po mga kapatid, hayaan niyo kami na muling saluhan ng inyong tanghalian ng maaksyong balita. Ako si Cherry Mercado. Saan man, kailan mga kapatid,